At tuluyan na nga pong, naku, dumami na nga po itong mga alegasyon laban kay Atong Ang. Kung gaano karami ang alegasyon ni Atong Ang kay alias Dondon, kay Totoy, Dondon Patidongan, ganun din po karami ang ibinato din ngayon nitong si Dondon Patidongan laban kay Atong Ang. Naku, napakarami po at yung iba ay parang jaw dropping na tinatawag dahil nga po parang hindi po tayo makapaniwala sa mga siniwalat nitong si Dondon Patidongan ngayong hapon lamang. So sabi ni Dondon Patidongan, meron po siyang mabigat na ebidensya at ito daw po ay isang USB. Naku, USB na naman. Parang naalala ko bigla si Kati Binag na meron daw pong USB. Ngayon po si Dondon Patidongan ay meron pong USB na pinanghahawakan at nandito daw po ang video na kung saan ay makikita daw etong kumbaga kaliwanagan patungkol po dito sa nangyari sa mga sabungero. So ito po yung video ni Dondon Patidongan. Paano mo, sabi mo nga ay kaya mong patunayan, paano mo mapapatunayan ang involvement lahat nila? Cheryl, katulad ng sinabi ko, almost 15 years na mahigit ako sa kanya. Lahat ng sikreto niya alam ko dahil pinagtiwala niya lahat sa akin. Hindi ko magawa lahat ng sinasabi niya kung wala siyang utos. Isang ordinaryo lang akong tao, hindi ako katulad niya na kaya niyang pabagsikin ang gobyerno. Anong matibay na hawak mong ebidensya laban kina dito sa mga sinasabi mo na sangkot nga sa missing sabungeros? Dahil ako ang isa sa farm manager, lahat niyan. May video pa nga yan noon kay yung nawala sa Pablo, si John Lasco. May video pa ako dyan na hawak-hawak ko. Nung una nga, sayang yung mga cellphone ko na pinasunog niya. At lahat tinatawag niya sa akin, inuutos mismo niya sa akin. At ako mismo ang inabutan niya ng pira pagkatapos ng operasyon. Inaabot niya para gantimpala doon sa mga... Sinasabi nga nila na iba yung pag sinasabi lang or sinasambit. May mga matitibay ka bang maipapakita or ilalabas din na ebidensya na nagpapatunay dito sa mga nangyaring ito? Yes, mayroon ako. May mga butcher ako na binabayad dyan sa mga pulis na yan. May mga butcher ako. Ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung butcher sa akin. May mga pizza, may mga taon, at may mga tao at may pirma kung sinong kumuha. At saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atong Ang. Doon sa sinasabi mong pinasunog yung mga cellphone mo, may mga ibang videos ka pa ba na ilalabas? May mga natago ka bang mga videos na mailalabas? Isa lang ang video na naitago ko, yung USB na sinabi niya sa akin, sunugin para walang ebidensya. Yun ang pinanghawakan ko ngayon. At nasa iyo pa rin or naisubmit mo na? May duplicate ako. Naisubmit ko na yung isang duplicate, isang USB. Sa DOJ? Yes, Cheryl. Binanggit nyo rin ang pangalan ni Gretchen Barreto na may alam sa nangyari? Ano ba yung basihan nyo rito? Bakit siya nadadawit ang kanyang pangalan? Bakit nyo idinadawit ang kanyang pangalan? Cheryl, ayan si Gretchen Barreto, Alpha yan, membro yan ng Alpha. Pangalawa, katabi yan mismo niya matulog. Imposible, wala siyang alam. Kaya ako nanawagan kay Ma'am Gretchen. Kumare ko naman din yan. Madam Gretchen, parang awa mo na rin sa sarili mo. Kung gusto mo, tumistigo ka na rin. Para mapatunayan natin, total, lagi ka nagsisimba, lagi ka nagdadasal, maawa ka naman sa pamilyang nawawala nawawala. Klaruhin lamang natin, Dondon. Ang sinasabi mo ay may alam siya, pero wala ka nakita na direct involvement niya dito sa mga nawawalang sabungero. Cheryl, sa totoo lang, yung video na pinakita ko niyang sa Sampa. Kasi binanggit mo yung pangalan at ngayon ay may panawagan ka
kay Miss Gretchen Barreto. Pero ang tanong namin ay, dahil ba close sila ni Ginoong Atong Ang, or may nakita mo ba or alam mo ba na talagang may direct involvement siya dito sa missing Sabongeros? Yes, Cheryl, kasi sila nag-usap-usap din yung mga yan. Aha. Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Mayroong ibang ayaw pumayag, pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Kaya yan sila, nag-agree yan, kasama yan si Gretchen Barreto. Nako, nung una po parang gusto kong sabihin na syempre hindi naman porke close sila or magkasama sila palagi ay meron ng involvement dito si Gretchen Barreto. Pero doon sa sinabi ni alias Totoy na merong meeting na naganap at sinabi nga daw po nitong si Atong Ang na kung hindi nila gagawin ito ibabagsak ang kanilang negosyo, at majority daw po ng mga siguro ng mga kasosyo o kasama sa negosyo ay umagree dito sa gagawin sa mga sabongero, nandoon daw po si Gretchen Barreto. So parang meron na rin nga talagang consent ni Gretchen Barreto ang mga pangyayari na ito. Kung totoo po yung sinasabi ni alias Totoy, kumpare daw niya, kumare itong si Gretchen Barreto. Nako, alam niyo po, napakatitindi po ng mga alegasyon na ito. At kumbaga parang kung ito ay kasi yan ang nakikita ko sa mga netizen, yan ang mga nababasa ko sa mga comment section. Kung wala daw po talagang kinalaman si alias Totoy, bakit ang lakas ng loob nitong kalabanin si Atong Ang? At bakit daw willing magbayad itong si Atong Ang ng malaking halaga kung wala talagang alam si Atong Ang sa mga pinagsasasabi nitong si alias Totoy? Diba? So ito po ay talagang talagang napakatindi po ng labanan, napakatindi po ng mga alegasyon dito sa magkabilang panig. At medyo alam nyo parang natatapangan ako dito kay alias Totoy dahil abay syempre Atong Ang po yan. Sabi nga ni alias Totoy, hindi daw siya makapangyarihan na tao na kayang magpabagsak ng gobyerno. Nako, medyo meron pang naungkat in the past. Next vlog po natin sa mga susunod na vlog tatalakayin natin yan kung ano ang nagawa ni Atong Ang. Ngayon, syempre parang alam nyo, medyo medyo naguguluhan tayo at sabi ko nga sa inyo, ako na may walang kinakampihan dito. Ang gusto ko'y lumabas ang katotohanan, ang gusto ko'y makakuha ng hustisya ang ating mga kababayan. At ang kumbaga itong atin pong sinusundan na issue na ito, sa totoo lang po, wala pong mangyayari dito kung puro alegasyon lang at sagutan lamang. Ngayon, itong si alias Totoy, akala ko nga hindi na ito lalabas. Akala ko talaga ay matatagalan pa. Pero di ba nga po, siya po ay lumabas na. At maganda yung aking nadinig na yon na sinabi niya na yung duplicate daw ng video o ng USB na hawak niya na mayroong bidyong laman ay itinurn over niya na daw po ito sa DOJ. So ito po ay kumbaga isang malaking hakbang para po sa pagkalap ng mga ebidensya patungkol po dito sa mga sabongero. So sana talaga ay mapabilisan na po ang kilos ng mga nag-iimbestiga. At kung makakahiram po tayo ng kagamitan doon sa Japan, okay. Pero kung hindi pa, hindi kaya pwedeng mga Coast Guard at Navy na lang muna natin, yung mga Navy SEALs o fragment ba yun, yung tinatawag, yung mga magagaling talagang sumisid, yung katulad nung naghanap doon sa sa Bukawi Pagoda na nangyari na yon around 1990, 1991. Pwede kayang yung mga ganon ang sumisid sa sa may Taal Lake muna hanggang wala pa po yung kagamitan mula Japan, 'di ba? Para po mapabilis lang ang paghanap at pagkuha ng mga ebidensya, kasi kahit isang hinleleet lang ang makuha doon sa ilalim ng Taal, ibig sabihin abay credible witness nga talaga etong si Don Don, at kaya po willing na magbayad etong si Atong Ang ng napakalaking halaga.
At biruin nyo, binigyan ni Atong Ang ng 12 million etong si Don Don para sa pangangampanya, di ba? So doon pa lang parang napaghinalaan na natin na etong nanghuhuthot ay kaya malakas ang loob na manghuthot kasi alam niya meron siyang hawak na alas laban dito kay Atong Ang. So ito po yung interview ni Atong Ang kanina, yung kanyang press con, at ipagpapatuloy po natin ang pagbibigay reaction dito. Sir, pero sa pera, may nakikita ba kayong angulo na dahil po sa politika kaya kayo tinatanong? Wala naman ako sa politika, hindi ako nakikita sa politika. Hindi ko alam kung sino nasa likod niya. Siguro, sa pag-iimbestigan din na lang ng mga polis siguro, makikita nila ko ang punot dulo niya kung ano yan. Ansikin nyo na lang, yung background ni Don Don na lang. Pero sir, may kalaban po ba kayo mas malaki pa doon sa larangan ng negosyo na po? Kapakanakan po. No comment ako niya sa ganyan sa negosyo kasi. Lagi ko siya nakakausap maski nung huli. Last night. Hindi. Send ng feelers last night. I think last week, eto sinabi niya sa akin. Tumawag si Brown. Pagtawag ni Brown, sinabi niya, boss, gusto ko yung makausap ni Don Don kasi aalis na raw. Mag-usap na lang kayo para makaalis siya kasi may inaayos na lang yung visa yata nung anak niya, yung bata. Tapos, ang sabi niya sa akin, sabi niya, boss, magandang hapon po. Namumupo naman siya. Sabi niya, gusto ko sana iligtas kayo pero yung mga kasama nyo dapat isama ko sila. Sabi ko, anong kasalanan namin? Bakit mo kami sasama? So medyo hindi maganda naging usapan. Sir, I was able to read your affidavit. Meron kong nakalagay doon na si Rogelio Barican is nakipag-meet kay Don Don. Ang sinasabi po ni Rogelio Barican, planning to assassinate you and rob yung mga properties. Okay, ganito yan. Nung nagtatago sila, okay, nakarating na sa akin yan, itong huli na lang Pagka nakakainom kasi yan, ang dami masyadong kwento, ang dami mga pinaplano. Yan si Don Don, paglasing niya, kung ano mga pinasasabi niyan Tapos, nasa isang meeting, nasa safe house nila na tinataguan nila, sa bad ng Parañaque daw, ilan sila dyan, hindi ko alam kung sino-sino kasama lahat, sila nakakaalam yan. Pinlano nila na, kasi noong time na yun, talagang delikado rin ang papel ko kasi nasa paligid ko, mga tao niya Noong time na yun, nagtitiwala ako sa kanya. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. So, anong action na po ginawa after learning that information? Ito huli ko lang nalaman Sir, kanina po, you-mentioned na kinatawagan lahat, including the actress, Gretchen Barreto. Were you able to talk to Gretchen after sabihin yung pangalan nyo in line with her name? Wala namang problema kasi talaga naman kasama namin siya sa Group A. Pagkakaano kami, yung Group A niya, yung tinatawag, investor lang yan. Walang kinalaman sa mga operation yan. May operation, naglalaban lang sila ng mga manok. Walang kinalaman. Yung sinasabi nila sila, Eric, ako, si Gretchen, si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang naman ng kumisa-misa niya para sa marketing lang yan, para marami tumaya. Pero sila Celso Salazar, ang negosyo niyan, poste. Ano wala masamang record yung tao. Paano naman makakasama sa mga ganyang kalokohan yan na sinasabi? So, nako, alam nyo po yung ganyang strategy, di ba? Yung sirain ng pagkatao ng kalaban, o i-character assassination para hindi po paniwalaan. Nako, yung pong mga ganyang galawan, yan po ay matagal ng taktika yan. Bumenta na po yan. Matagal na po yung napanis yung mga ganyang galawan na i-discredit, tatanggalin ang kredibilidad ng isang tao para po
sa kanila pumanig ang simpatya, di ba? Nakita natin din yan kay Digong, panahon ni Digong. Ganyan ang ginagawa niya sa mga kalaban niya sa politika. Nakita niyo naman kung ano ginawa kay Laila de Lima. Ginawang kumakain ng sabadaw, di ba? May Junel, may ganon, di ba? May jowa. Grabe po ang ginawang paninira kay kaya Senator Laila de Lima, nakita natin yan. So parang hindi yata bago ang ginamit na estratehiya dito ng kampo ni Atong Ang. Medyo hindi po magandang estratehiya, pero ito po ay effective. Siguro noon, pero ngayon po kasi kasi dati kapag nagsalita ka ng ganyan na yung tao niya masama, yung tao niya may ginawang mali sa kanyang buhay, 'di ba? Parang ang mga tao biglang mawawala ng gana doon sa kabilang kampo, mapupunta dito sa nagsasalitang kampo. Tapos kumbaga parang wala nang maniniwala doon sa isa. Pero dito po kasi hati ang opinyon ng mga Pilipino. At actually mas marami pa nga naniniwala kaya Don Patidongan. Nakita natin sa comment section, mas marami ang naniniwala kay John Patidongan sa nangyari na ito na kanyang paglabas. Kaya po yung character assassination parang effective noon yan. Pero ngayon po kung gagamitin ni Atong Ang at ng kanyang kampo ang ganitong estilo, parang mas magbabounce back lang sa kanila. Parang mapapansin lang ng mga Pilipino na teka, hindi naman yan ang issue bakit nyo yan ang sinasabi ninyo? Bakit yung mga kaso niya in the past ang sinasabi ninyo? 'Di ba? So parang ang dating nga talaga dito, parang pinapatunayan lamang nila ng kampo ni Atong Ang na dapat pagkatiwalaan itong si Don Patidongan. Kasi nga po, trusted niya to 15 years niyang trabahador, kumpare niya, parang anak niya. Sabi nga ni Don Patidongan, kapag daw may mga problema siya sa buhay, iniiyak daw niya kay Atong Ang. So talagang sanggang dikit po talaga sila, ganyan sila ni Atong Ang. Kaya po maraming alam itong si Don, kaya nga willing magbayad si Atong Ang at nakita nga natin na mismong sa bibig ni Atong Ang nagbigay siya ng 12 million dito sa tao na ito para manahimik dahil nga daw po kapag hindi binigyan puro pang blackmail daw po ang ginagawa. So yung character assassination parang hindi na po yan uubra ngayon. Ang relationship niyo po ni Julie, kayo po yung umabot ako ba na naging magkumpara kayo close, sharing secrets, anong level po kayo ng relationship? Naging trust kasi sobrang akong magtiwala sa mga tao. Siya ang trabaho ni Julie sa amin. Siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Pag may tinatayo mga buildings o siya rin nag-aasikaso farm, yung maliliit na mga bahay, mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya na mayroon pala sa mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Can I speak to that? Yung issue, no? Kasi dapat malaman natin sino ang whistleblower na to. Sino ang nag-proclaim sa sarili niya na gusto niya mag-testify. Sino ang Don na yan? Ang Don na yan, kasi kami namang mga abogado, hindi naman kami tatanggap ng kaso pag hindi kami nag-due diligence. Nakita namin na ang Don na to ay criminal. He has 3 criminal cases. No? He started sa isang security company na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. No? May nag-complain on sexual harassment. Tapos nakita pa namin sa due diligence namin na noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan sa RTC Morong Rizal. Isang kaso yun, frustrated murder. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo, ang nag-file ng isang kaso for robbery.
robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. So, tignan natin, credible ba itong whistleblower na to? Kanya, nandito si Atong Ang, na rini-represent po namin para tulungan. Ang objective po natin ay tulungan natin na na lumabas ang katotohanan, because ngayon ang lead lang ng Secretary of Justice at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. So our objective here really is to help. Sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito po kami para ilabas ang katotohanan, because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong to. Isipin natin yung mga families ng victims na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Isipin natin ilang taon na yan, more than 4 years. Kailangan malaman ang katotohanan. Sino itong whistleblower? Kagaya ng sinabi ni Sir Atong, siya po ang directly responsible. He was a farm manager na binigyan ng full trust and confidence. Siya yung in charge ng operations. Tatlo yan, sa Batangas, sa Laguna, at sa Manila. Siya po ang nag-hire ng mga tao. Siya ang nagko-construct ng mga building. Siya ang nagme-maintain ng property. At doon niya naisip na gumawa ng illegal na activities. Kanya yumaman yan. Meron pala siyang, nalaman namin rin sa aming investigation, na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron din siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guards, napakadaming firearms. Kaya natatakot. Yung mga alam ang ginagawa nitong Dondon na to ay natatakot mag-come forward because may sariling operations itong si Dondon na yan, at takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, ganun ang mangyayari, no? We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court kung darating na doon. Ayan na, nabanggit na yung Supreme Court. Bakit very eager sila na makarating ng Supreme Court? Ito nga kaso na ito. Naku, di ba nabanggit nga ni SOJ, Boying Remulla, na malakas daw po itong mastermind hanggang Supreme Court? Naku, ayan na nga ba, di ba? Sana nga hindi po totoo na malakas sa Supreme Court itong mastermind. Kasi ito nakita natin, nadinig natin, ayon mismo sa abogado ni Atong Ang, hanggang Supreme Court daw po talagang tutulong sila. At yun nga, nabanggit ko nga yung character assassination. Ayun na yung ginagawa nila, 'di ba? Very consistent sila sa kanilang due diligence na sinasabi. Nag-imbestiga siguro sila ng sarili nila at nakita daw nila na ito ay itong si Dondon Patidongan ay may mga dating kaso. So, ito pa lang si Dondon Patidongan ay pwede talagang may tendency na maging utusan ni Atong Ang para gumurgur. Diba? Kasi, ayan na yung sinasabi. Kung meron man pong, kumbagay talagang dito, talagang nahahalata natin, etong kampo ni Atong Ang, hindi po nila sinasagot ang mga alegasyon. Bagkus, ang ginagawa po nila, dinidiscredit, sinisira nila ang pagkatao nitong si Dondon Patidongan, at sabi nga nitong si Atong Ang, hindi daw niya alam ang background nitong si Dondon Patidongan. 15 years nagtrabaho sa kanya. Diba? 15 years. Biruin mo, hindi mo alam mga background nito, pero ginawa mong farm manager, head security. Diba parang kaya ako nga diba? Kunwari, syempre, kapag meron tayong mga nakikilala, kahit nga lang bibili ka lang sa isang kumpanya ng kagamitan, 'di ba? Parang titignan mo muna kung ano ba tong kumpanya na to, kung okay ba to, kung maayos ba to, kung ito ba ay walang record ng mga panloloko, pang-scam, 'di ba? Ako nga simpleng tao lang
Di ba, what more pa kaya ang isang Atong Ang, hindi man lang iimbestiga ng isang tao, hindi man lang siya magka-character investigation or background investigation sa isang tao na pagkakatiwalaan mo ng napakaraming bagay. Di ba? Nako sana wag naman sila pumunta doon sa punto ng character assassination. Ang gawin nila dito ay kanilang liwanagin. Kasi lagi nilang sagot sa korte na lang sa korte na lang ilalabas yung mga ebidensya ng mga extortion, pero kanila pong ginagawa ng kumbaga character assassination statement laban dito kay Dondon Patidongan. At naalata ko parang nagkakandautal-utal sila, no? At yun namang isang nagtanong na kauna-una dun sa dito yung sa ating video clip na nireactionan. Yung sabi, meron daw bang idea si Atong Ang kung meron daw bang tungkol sa politika itong nangyari na ito. Hindi po tungkol sa politika to, tungkol po sa mga tao na naghahanap ng hustisya. Bruin mo, DDS ba yon yung nagtanong na yon? Bakit ganun ang tanong niya na meron bang tungkol sa politika dito? Ano na naman to? Isisisi nyo na naman kay PBBM? Ay nako talaga, puro kayo pamumulitika. Yung question from GMA News, yung kung possibility na siya gawing state witness, what are your thoughts about it? Kung siya gawing state witness, So definition ng state witness, dapat person who is the least guilty. Sa RTC Manila na lima ang akusado, six ang akusado including him. Siya ang pinaka-guilty doon because siya ang directly in charge ng operation. Siya ang may direct participation sa crimes na charge sa RTC Manila, no? So, even in the definition of a state witness or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty. Mukhang nahusgahan na po nitong si Torny Capuna, netong si alias Totoy, dahil nga po sinabi nga na siya ang pinaka-guilty sa lahat daw po ng kinasuhan doon sa Manila RTC. Ito po kasi yung aking palagay dyan. Sila po yung mga nakasuhan, totoo yan, 6 nga sila. Nakita natin yung wanted poster na inilabas ng PNP-CIDG na kung saan po ay kasama doon si Dondon Patidongan. 6 sila. Ngayon po, wala pong nakasuhan dyan na mga malalaking tao. Diba? Ito na lang pinakapunto niyan. Kung guilty po etong si Dondon Patidongan, bakit po piniyansahan? Sino nagpiyansa? Pero inyo 6 na tao nakapagpiyansa ng tigta 3 milyon. Saan kukuhang kamay ng Diyos? Yang mga gwardya. Gwardya nga po Ikaw ba, meron kang 3 milyon, maggagwardya ka pa ba? Kaysa ipang piyansa mo, maggagwardya ka pa ba, di ba? Siyempre, pang negosyo mo na lang yan. Pang start mo na lang yan ng pansariling, kumbaga, pambago ng buhay mo. Kaysa naman umabot pa sa punto na ikay magbabayad ng piyansang 3 milyon. Meron ka 3 milyon, mangangamuhan ka pa? Sabi nung isang gwardiya, malupit daw na boss tong si Dondon Patidongan, palasigaw daw. Na kumbaga parang minamaltrato daw sila. Diba? Ngayon natin ito. Sige. Nakasuhan sila. Si Dondon Patidongan ang most guilty. Kanino bang tauhan si Dondon Patidongan? Saan ba siya nagtatrabaho nung nakasuhan siya? Diba doon sa Manila Arena? Tauhan siya ni Atong Ang. Diba? Kaya nga po, diba, less talk, less mistake. Dapat din na nila ginawa tong presko na ito. Dahil yung pong kanilang mga sinasabi, parang kinukumpirma lamang nila na talagang merong tinatago si Atong Ang na dapat protektahan nitong si Dondon Patidongan. Kaya po, 'di ba? Sunod-sunuran si Atong Ang pag humingi ng pera, pangampanya, bigay ng 12 million,
for recantation 300 million to 500 million na nga ibibigay. Alam nyo, eto, meron na tayong mga kanya-kanyang hinala. Meron na tayong kanya-kanyang hinuha patungkol dito sa kung ano talaga ang nangyayari dito kay Dondon at kay Atong Ang. Maaaring itong si Dondon ay talagang siya po ang inuutusan sa kung sino at paano at saan itong mga paggurgur dito sa mga sabungero. Yan yung naiisip ko Ewan ko, kayo po ba ano naiisip nyo? Comment nyo nga dyan sa baba kung yan din ba ang naiisip nyo. Katulad din ang naiisip ko. Kasi habang tumatakbo ang kwento ng istoryang ito, dyan ko nakikita na meron po talagang nalalaman si Dondon laban dito kay Atong. Sir Charlie, follow up lang sir. Sir, kung kayo pong target ng si Dondon, bakit po sir nilamay niya ba? Yung iba pong mga tao, yung pangalan sila ng celebrity, umalis na po dito. Kung kayo po pinaka-target ng Dahil nga sa extortion, tinatawagan nila isa-isa. Ang hindi magbibigay, yun ang sasabihin niya pangalan. Yung original lima sinasabi niya parang 15, 16, 17. Ngayon, 4 na lang kami. Hindi ko alam kung ano yan. Complaint. Ang final na complaints today. Ang unang-una yung robbery, attempted robbery with intimidation and force, no? Ang pangalawa, meron tayong grave threats, meron tayong grave coercion, kasama dyan yung mga extortion, meron tayong slander, yung mga pinagsasabi niya na wala namang katotohanan sa media, destroying the character or reputation of innocent people, no? At panglima, meron tayong tinatawag ng incriminating innocent persons. So, 5 ang final na kaso today sa prosecutor's office. Hey, Sir Charlie po, sir, would you know po kung yung mga kasama niyo po sa grupo will also file case against this person? Well, magpapafile, I think lahat ng mination yung pangalan. Para nila Engineer Salazar, sila Mr. Eric De La Rosa, I think si Gretchen, magpapile sila ng kaso siya. At ayan na nga po, pinaliguan na nga po ng asunto ng kaso etong si Dondon Patidongan. At eto na nga yung kumbaga labanan na to talaga sa korte, labanan na po talaga to ng katotohanan at sana nga po ay lumabas. Hindi yung katotohanan ni Atong Ang, hindi yung katotohanan ni Dondon Patidongan. Ang kailangan nating katotohanan dito ay kung ano po ang nangyari sa ating mga kababayan na sabungero. Yun po ang pinaka-importante. Yan ang hangad natin. Yan ang gusto nating malaman. Hindi natin gusto na mapasama si Atong Ang o mapasama itong si Dondon Patidongan. Ang gusto natin ay lumabas kung sino po talaga ang mastermind. Yun lang po, wala nang iba pa. At tingin ko etong si Dondon Patidongan ay masasabi natin 50-50 ang laban niya dahil po sa dami ng kasong kakaharapin niya. Mukhang mukhang talagang mahihirapan po, dadaan sa butas ng karayom etong si Dondon Patidongan dahil nga po bukod sa kay Atong Ang magsasampa rin ng demanda yung iba pang kanyang mga pinangalanan at itong si Gretchen Barreto. So itong si Gretchen Barreto po kumbaga hindi po naman ganun katindi o ganun kalaki ang kanyang partisipasyon, pero siya po ay dinadawit pa din ni Dondon. So it's kumbaga yung diskarte na yan ni Gretchen Barreto kung paano po niya malilinis ang kanyang pangalan dahil nga po sa napakabigat na akusasyon na ito ni Dondon. At dito naman kay Dondon, doon sa kanyang mga salita kaya Cheryl Cosim, mas dumami po ang kanyang mga akusasyon laban kay Atong Ang at meron po siya ulit mga pinangalanan na mga pinagurgur daw, tinrabaho daw nitong si Atong Ang. Well, yan nga po yung sinasabi ko, hanggat ito hindi po umaabot sa tamang korte, sa tamang venue sa korte, 'di ba? Hanggang alegasyon lang 'to. At tingin ko ay
napaka-late na rin kumilos nitong si Atong Ang, at ngayon lang nila nakakasuhan nitong si Dondon. Ito namang si Dondon hanggang ngayon ay wala pa rin pong sinasampang formal na kaso laban dito kay Atong Ang. So talagang talagang babantayan natin to, dahil po ang gusto nating malaman dito ay ang katotohanan ng nangyari sa mga sabungero at hindi yung katotohanan ni Atong Ang o katotohanan ni Dondon. Yung pong tunay na katotohanan ang hinahanap natin para po sa hustisya ng ating mga kababayan. So meron pa pong part 3 itong ating reaction video. Mamaya po ulit. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.